Ang kwentong iyong mapapakinggan ay isang kathang-isip na hango sa mga alamat at paniniwala ng mga tao sa iba't ibang lalawigan ng Pilipinas. Layunin ng kwentong ito ang magbigay aliw, magpabatid ng aral, at magpanatili ng ating mayamang kulturang Pilipino tungkol sa mga nilalang sa engkanto at kababalaghan. Bagamat ito'y tinaguriang true story, ito ay batay sa mga salaysay ng mga taong naniniwala sa ganitong karanasan, at maaaring hindi sumasalamin sa opinyon ng lahat. Ang mga tauhan, lugar, at pangyayari ay maaaring may pagkakatulad sa totoong buhay, ngunit hindi ito sinasadya. Ipinapayo naming pakinggan ito ng bukas ang isipan at may respeto sa paniniwala ng iba sa isang malayong baryo na tinatawag na Tinangisan. Namumuhay ng tahimik ang mag-inang sina Aling Maritz at ang kanyang 8 taong gulang na anak na si Jomar. Payapa ang kanilang pamumuhay. Bagamat kapos sa yaman, hindi sila nagkukulang sa pagmamahalan. Isang maliit na kubo sa gilid ng kagubatan ang nagsisilbing tahanan nila, kalapit ang ilog kung saan sila kumukuha ng tubig, at malapit din sa paaralang pinapasukan ni Jomar. Tuwing umaga, inaasikaso ni Aling Marites ang agahan nila, karaniwang sinangag, itlog, at kape. Si Jomar naman ay laging masigla sa paggising, laging sabik pumasok sa eskwela. Kilala siya sa baryo bilang masunuring bata at mapagbigay sa mga kaibigan. Ang baryo Tinangisan ay puno ng mga punong kahoy, matatandang balete, at malalawak na palayan. Kilala rin ito sa mga lumang kwento, mga alamat tungkol sa mga nilalang ng kabubatan gaya ng duwende, tikbalang, at aswang. Ngunit sa panahong iyon, tila nalimutan na ng mga tao ang takot. Tahimik na ang lahat at wala nang napapabalitang kababalaghan. Sa gabi, pagkatapos ng hapunan, madalas na magkwento si Aling Marites kay Jomar ng mga kwentong bayan. Lalo siyang natutuwa kapag tungkol sa mga duwende, na anya ay maliit ngunit mababait na nilalang. Anak, sabi niya minsan, huwag kang manakit ng kalikasan. Baka may nakatirang duwende dyan. Tumatawa lang si Jomar at sumasagot ng, Opo, Nay. Hindi po ako manggugulo. Ngunit isang araw, napansin ni Aling Maritz na tila may binubulong si Jomar habang naglalaro sa ilalim ng malaking punong balete sa likod ng kanilang bahay. Kanino ka ba nakikipag-usap, anak? Tanong niya. Sumagot si Jomar, dito po kay Kuya Liksi. Kaibigan ko po siya. Duwende siya, Nay, pero mabait. Napatawa si Aling Maritz. Ganoon? Siguro gawa-gawa mo lang yan. Laro-laro lang ba yan? Hindi po, Nay. Totoo po siya. Siya po ang lagi kong kalaro pag wala akong kasama. Bagamat nag-aalinlangan, hindi na lang pinansin ni Aling Maritz ang sinabi ng anak. Iniisip niyang baka bunga lang ito ng imahinasyon ng isang batang masayahin. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napansin niyang parang mas lalong dumikit si Jomar sa punong balete. Minsan pa nga ay nahuli niya itong may kinakausap habang may hawak na candy at iniabot ito sa isang di nakikitang nilalang. Habang unti-unting kinikilabutan si Aling Maritz, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na normal lang ito. Bata si Jomar at malamang ay may imaginary friend lang siya. Subalit hindi niya rin maiwasang maalala ang kwento ng kanyang sariling lola noong siya ay bata pa, na may mga batang ginagabayan umano ng mga nilalang ng kabubatan, lalo na kung may panganib na paparating. Isang gabi, habang naglalabas sa likod ng bahay, narinig ni Aling Maritz ang tila mahinang tawa ng bata at parang mahinang boses ng isa pa. Sumilip siya sa direksyon ng punong balete. Wala namang ibang tao. Tanging si Jomar lang ang nakaupo roon. Anak, pumasok ka na. Baka lamigin ka, sigaw niya. Opo, Nay. Sabi po ni Kuya Liksi, babantayan niya raw po ako palagi, sagot ni Jomar habang nakangiti. Kinabukasan, ikinuwento ni Aling Marites ang mga pangyayari sa kanyang kapitbahay na si Aling Doray, na kilalang matanda at may alam sa mga lumang kwento ng engkanto. Agad itong nagseryoso. Marites, hindi basta-basta ang punong balete na yan. May bantay yan. At kung totoo ngang may kaibigang duwende ang anak mo, malamang ay may dahilan. Protektado siya. Nagsimulang kabahan si Aling Maritz. Protektado? Bakit kailangan pa siyang protektahan? Ngunit hindi na sumagot si Aling Doray. Sa halip ay hinimas nito ang kanyang rosaryo at tiningnan siya ng seryoso. Maging alerto ka, Maritz. Hindi lahat ng mata ay nakakakita sa panganib. Pero may mga nilalang na alam kung kailan ito dumarating. Mula noon, naging mas maingat si Aling Maritz. Iniiwasan na niyang pagalitan si Jomar kapag may kinalaman sa duwende.
Sinimulan niya ring bigyan ng alay na pagkain ang ilalim ng punong balete, isang simpleng baso ng tubig at 3 butil ng kanin. Hindi dahil naniniwala siya kaagad, kundi dahil gusto lang niyang maging maayos ang lahat. Sa paningin ng iba, normal lang ang pamumuhay nila. Ngunit sa puso ng isang ina, nararamdaman ni Aling Maritz na may hindi pangkaraniwang nangyayari at tila dumarating ang isang bagay na di niya palubusang maintindihan. Lumipas ang ilang araw mula nang makausap ni Aling Marites si Aling Doray tungkol sa kaibigan ng kanyang anak na si Jomar, isang duwendeng nagngangalang Kuya Liksi. Sa panlabas na anyo, tila normal ang lahat. Pumapasok si Jomar sa paaralan, naglalaro pagkatapos ng klase, at tumutulong sa mga gawaing bahay. Ngunit sa puso ng isang ina, lalo nang tumitibay ang pakiramdam ni Aling Maritz na may isang kakaibang bagay na nakapalibot sa kanilang mag-ina. Isang hapon, habang nagluluto ng hapunan si Aling Maritz, narinig niyang muling tumatawa si Jomar sa likod ng bahay. Sumilip siya mula sa bintana. Doon, nakita niyang may nilalatag na mga dahon at bulaklak ang anak sa paanan ng punong balete. May kakaiba sa kilos ni Jomar, tila ba sumusunod siya sa direksyon ng isang taong hindi niya nakikita. "Jomar, sino na naman ang kasama mo dyan?" tanong ni Aling Maritz habang palabas ng bahay. Umiti ang bata at sumagot, "Si Kuya Liksi po, Nay. Tinuruan niya po ako maghanay ng bulaklak para daw hindi galit ang mga kasama niya." "Mga kasama niya?" tanong ni Aling Maritz, bahagyang nag-aalangan. "Opo. May mga kasama raw po siyang duwende din pero hindi po sila nagpapakita sa lahat. Ako lang daw po ang nakakakita kasi mabait daw po ako sa mga halaman." Habang kinakausap ang anak, may kakaibang lamig na naramdaman si Aling Maritz. Tumayo ang kanyang balahibo sa batok, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Sa halip, lumapit siya sa punong balete at maingat na tumingin sa paligid. Wala siyang nakita, pero may naamoy siyang pabango na tila bulaklak na sariwa at di karaniwan sa lugar nila. Nang gabing iyon, muli niyang kinausap si Aling Doray. "Tita Doray, paano ko malalaman kung mabait nga ang mga duwende sa anak ko?" Napabuntong hininga ang matanda. "Marites, may mga duwende talaga na nagkakagusto sa mga bata, lalo na yung may mabuting puso. Ngunit tandaan mo, hindi sila basta-basta nagpapakita. Kung nakita na siya ni Jomar, may dahilan yan. Maaaring binabantayan siya o pinoprotektahan." Kinabukasan, habang papasok sa paaralan, nahulog ang bag ni Jomar sa putikan. Naiyak siya dahil basa ang kanyang mga libro. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, tila may dumampot sa bag at agad itong naibalik sa kanyang kamay, malinis at tuyo. Walang ibang tao roon maliban sa kanya. "Nandito ka pala, Kuya Liksi," bulong ni Jomar habang nakangiti. Pagkauwi sa bahay, agad niyang kinuwento ang nangyari sa ina. "Nay, alam niyo po ba? Nabasa po ang bag ko, pero pinatuyo po ni Kuya Liksi agad." Muling sumagi sa isipan ni Aling Marites ang mga kwento ng kanyang lola, na may mga batang ginagabayan ng duwende kapag may paparating na panganib. Hindi man siya lubos na naniniwala noon, ngayon ay tila isa-isa nang bumubuo ng larawan ang mga pangyayari. Isang gabi, habang nagliligpit si Aling Maritz ng mga labada sa labas, may narinig siyang mahinang tinig. "Maritz, huwag kang matakot," napalingon siya, ngunit wala siyang nakita. Ngunit ramdam niya ang malamig na ihip ng hangin na tila may daladalang paalala. "Magtitiwala ka lang. Bantay ako ng anak mo." Mabilis na pumasok si Aling Maritz sa loob ng bahay, hawak-hawak ang kanyang dibdib. Kinabahan siya, ngunit may bahagi ng kanyang puso na nagsasabing hindi ito masama. May proteksyon nga silang kasama. Kinabukasan, dinala ni Jomar ang ina sa punong balete. "Nay, gusto raw po ni Kuya Liksi na ipakilala ang sarili sa inyo." "Ha? Anong ibig mong sabihin, anak?" "Tumingin po kayo sa lupa," bulong ni Jomar. Pagtingin ni Aling Maritz, may nakita siyang isang maliit na anyo, parang anino lang, mabilis na gumalaw, at agad naglaho. Ngunit sapat na yon upang maniwala siyang totoo ang kaibigan ni Jomar. "Totoo ka nga," mahina niyang bulong. Mula noon, naging mas bukas si Aling Maritz sa mga babala at senyas sa paligid. Tuwing gabi, inilalagay niya ang baso ng tubig at 3 butil ng bigas sa paanan ng punong balete. Hindi na niya ito ginagawa dahil sa takot, kundi dahil sa pasasalamat. Ilang linggo ang lumipas, at napansin niyang mas masigla si Jomar. Madalas niyang sabihin, "Sabi po ni Kuya Liksi, huwag po tayong lumayo kapag may pulang buwan." Delikado raw po yon. Hindi na nagtaka si Aling Maritz. Ang mga paalala ni Jomar ay naging gabay sa kanya sa araw-araw.
At habang lumalalim ang gabi, madalas niyang maisip, hindi na lang pala ako ang nagmamahal sa anak ko. May isang kaibigang duwende rin na handang ibuwis ang buhay para sa kanya. Muling bumalik ang tahimik na araw sa baryo Tinangisan. Patuloy sa paglalaro si Jomar sa likod bahay, laging nasa ilalim ng punong balete, kasama raw si Kuya Liksi, ang duwendeng naging matalik niyang kaibigan at tagapangalaga. Sa kabila ng katahimikang iyon, may mga kakaibang bagay na nagsimulang mangyari sa baryo. Mga palatandaan. Mga senyas ng paparating na dilim. Una, nagsimulang mawalan ng mga manok ang mga kapitbahay. Sa unay inakala nilang mga aso ang may kagagawan, ngunit nang matagpuan nila ang mga katawan ng manok, duguan, wala nang lamang loob at may kagat sa leg, nagsimula ang bulong-bulungan, aswang. May gumagala na naman. Hating gabi kong umatake. Tapos, parang pinipili ang bahay, sabi ni Mang Pilo, isa sa mga matagal ng residente ng baryo. Ilang gabi pa ang lumipas at isang baka ang natagpuang patay. Malalim ang sugat sa tagiliran at tila sinipsip ang dugo. Walang bakas ng tao o hayop. Muli, nagbalik sa usapan ang lumang takot, ang aswang. Matagal nang hindi nagpaparamdam ang mga yon, bulong ni Aling Doray. Pero kapag bumabalik sila laging may dahilan. Samantala, si Aling Marites ay unti-unting napapansin ang kakaibang kilos ng kanyang anak. Tuwing 11:00 ng gabi, bigla siyang nagigising at tinatawag si Kuya Liksi. Minsan, nauutal at parang kinikilabutan. Naririnig ko po siya. Yung aswang. Nandito lang po sa paligid. Nakikita po siya ni Kuya Liksi. Lalong nabahala si Aling Maritz. Hindi na ito simpleng imahinasyon lang ng isang bata. May halong takot ang boses ng kanyang anak, takot na hindi pa niya narinig kailanman. Kailan mo siya nakikita, anak? Tanong niya. Sa bubong po minsan. Minsan po sa labas ng bintana. Pero hindi siya makalapit kasi andyan si Kuya Liksi. Napagpasyahan ni Aling Maritz na huwag hayaang matulog si Jomar ng mag-isa. Simula ng gabi na yon, magkatabi na silang natutulog at inilalapit niya sa anak ang isang maliit na bote ng banal na tubig na ibinigay ni Aling Doray. Hindi ito kaya ng masama, sabi ni Aling Doray. Pero tandaan mo, Marites, kapag ang bata ang tinarget, may matinding dahilan. Madalas, malakas ang aura ng bata o may espesyal siyang taglay. Sa isang pagkakataon, habang natutulog si Jomar, bigla itong umiyak sa gitna ng gabi. Pinagpapawisan, nanginginig at paulit-ulit na sinasabi, nasaan si Kuya Liksi? Bakit di siya makalapit? May harang po, may usok na itim. Agad na ginising ni Aling Maritz ang anak at niyakap. Binuksan niya ang bintana at sinilip ang labas. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita, isang anino sa malayo, hindi maaninag kung hayop o tao. Matangkad, payat, at tila may mahahabang kuko. Mabilis siyang bumalik sa kama, niyakap si Jomar, at bumulong ng panalangin. Habang binibigkas ang iama namin, biglang humangin ng malakas, at may narinig silang malalim na tinig mula sa labas. Ibigay mo sa amin ang bata, napahigpit ang yakap ni Aling Maritz. Hindi niya malaman kung matatakot o magwawala. Ngunit sa gitna ng kanyang pananalangin, biglang nagliwanag ang paligid ng punong balete sa likod bahay. Parang may umuusbong na liwanag mula sa lupa. Saka nawala ang tinig, pati ang presensyang nararamdaman nila. Kinabukasan, tinawag siya ni Jomar sa punong balete. Nay, galit po si Kuya Liksi. Nilapitan po tayo ng masama kagabi. Sabi po niya, hindi sapat ang proteksyon. Dahil dito, humingi ng tulong si Aling Marites sa ilang matatanda sa baryo. Doon ay napag-alaman nilang ang mga dating kwento tungkol sa mga aswang ay hindi basta kwento lang. Noong unang panahon, mayroong isang angkan ng aswang na nanirahan sa likod ng bundok. Ngunit naitaboy sila ng mga engkanto, isa na doon ang lahi ni Kuya Liksi. Ngayon, tila nagbabalik ang isa sa kanila upang gumanti o muling maghasik ng lagim. Sa sumunod na gabi, nagsabit si Aling Maritz ng bawang sa bawat bintana. Naglagay rin siya ng asin sa mga pinto at bintana, at inilagay ang mga santo sa paligid ng bahay. Hindi ako papayag na kunin nila ang anak ko, mahina niyang bulong habang pinagmamasdan si Jomar na himbing sa tulog. Sa isang panaginip, nakita ni Jomar ang kaibigan niyang duwende. Jomar, sabi ni Kuya Liksi, malapit na ang dilim. Kailangan nating magtulungan. Huwag kang matakot. Hindi kita iiwan. Pagkagising ni Jomar, sinabi niya ito sa ina. Nay, may laban po na parating. Pero hindi po tayo nag-iisa.
At mula sa araw na yon, nagsimula na silang maghanda para sa isang bagay na hindi pa nila lubusang nauunawaan. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang dilim ay papalapit na. At ang liwanag ng duwende, ang kanilang tanging pag-asa. Ayon sa matatanda, may mga gabing tinatawag na gabi ng pulang buwan, mga bihirang pagkakataon kung kailan tumitindi ang lakas ng mga nilalang sa dilim, gaya ng mga aswang. Hindi ito basta ordinaryong gabi. Kapag sumikat ang buwan sa pulang anyo, may sinasabi ang kalikasan, may malakas na puwersa ang gumagala. At iyon nga ang nakita ni Aling Maritz pagkasilip niya sa bintana, isang pulang buwan, malaki, at tila mapanood. Diyos ko po, bulong niya habang mahigpit na niyakap si Jomar. Panginoon, ilayo mo kami sa panganib. Tahimik ang paligid, ngunit hindi ito ang katahimikang karaniwan. Isa itong tahimik na tila kumakain ng hininga ng bawat nilalang sa paligid. Wala kang maririnig na huni ng kuliglig. Wala ring ingay mula sa mga hayop sa gubat. Parang nakapako ang oras. Parang may nag-aabang. Si Jomar ay nakahiga sa kanilang banig, ngunit halatang hindi mapakali. Nanginginig ito at paulit-ulit na bumubulong. Andyan na siya, papalapit na andyan lang siya, biglang tumahol ang aso ng kapitbahay, sunod-sunod, paos, parang may hinahabol. Maya-maya'y tumigil ito. Walang kasunod na ingay. Wala na. Tila may dumampot at pumatay. Niyakap ni Aling Maritz ang anak, hawak sa isang kamay ang rosaryo, sa kabila na may bote ng banal na tubig. Sa isang iglap, may narinig silang pagkaluskos sa bubong. Krag! Krak! Kraak! Parang may matalim na kuko na kumakalmot sa kahoy. Nay! Nasa taas po siya, sigaw ni Jomar. Bigla ring napundi ang lampara. Biglang nagdilim ang buong bahay. Nang maramdaman ni Aling Maritz na tila may bigat na bumaba sa bubungan, kinabahan siya. Hindi siya pwedeng makapasok, hindi siya pwedeng makuha ang anak ko. Lumapit siya sa altar nila, binuksan ang lalagyan ng asin at pinaghagis ito sa bawat bintana. Ngunit habang ginagawa niya yon, lumitaw ang itim na usok sa labas, usok na tila may sariling buhay, gumagapang papasok sa mga siwang ng dingding. Maritz, isang boses, malalim, gumagapang. Ibigay mo sa amin ang bata. Hindi mo kami kayang pigilan, naggangalit ang hangin. Pumapalakpak ang mga bintana kahit walang ulan. At sa gitna ng kaguluhan, biglang lumiwanag ang punong balete sa likod ng bahay. Isang sinag ng bughaw na ilaw ang lumabas mula sa ugat nito. Dumating gilay siya, sigaw ni Jomar. Mula sa liwanag, lumitaw si Kuya Liksi, hindi na tulad ng dati na tila laruan lang ang laki. Ngayon ay mas malinaw ang anyo, isang maliit na nilalang, makisig, may makintab na balat, at mga mata na tila apoy. Nakasuot siya ng baluting gawa sa dahon at sinlaki ng isang 5 taong gulang. Hindi mo sila makukuha, sigaw ni Kuya Liksi, nakatingin sa itim na usok. Sa isang kumpas, lumipad ang liwanag mula sa kanyang kamay, at bumuo ng hugis, isang bilog na panangga na tumakip sa buong bahay ni Maritz. Bumalik ka sa pinanggalingan mo, isinigaw ni Kuya Liksi sa hangin. Ngunit sa halip na umatras, biglang sumulpot mula sa kadiliman ang isang nilalang, maitim, payat, mahaba ang leeg, at may pulang-pulang mga mata. Lumilipad ito, at sa ilalim ng kanyang balabal ay may mahahabang kuko at bibig na punong-puno ng matutulis na ngipin. Aswaang, bulong ni Aling Maritz. Ang bata ay may dugo ng liwanag, sigaw ng aswang. Kami ang mas karapat-dapat sa kanya. Biglang tumalon si Kuya Liksi sa ere, at nakipaglaban sa aswang gamit ang liwanag mula sa kanyang mga kamay. Ang bawat tama ng liwanag ay nag-iwan ng sunog sa balat ng aswang, ngunit hindi ito sumusuko. Samantala, sa loob ng bahay, inutusan ni Kuya Liksi si Aling Maritz. Isaboy mo ang asin sa bintana. Hawakan mong mahigpit ang bata. At huwag kayong lalabas. Sinunod niya ang lahat ng sinabi. Sa bawat buhos ng asin, lumalabo ang usok sa labas. Pero hindi pa tapos ang laban. Nagtagal ang labanan ng ilang minuto, tila oras. Hanggang sa huling pagtalon ni Kuya Liksi, pinuntirya niya ang mata ng aswang at ibinuga ang bughaw na apoy sa mukha nito. Nagsisigaw ang aswang sa sakit at unti-unting naglaho sa dilim. Tahimik. Pagkatapos ng ilang segundo, bumalik ang huni ng kuliglig. Ang malamig na hangin ay tila humupa. At sa wakas, tumigil sa panginginig si Jomar. Naiwala na siya, bumalik si Kuya Liksi sa harapan ng bahay, pagod, ngunit matatag. Hindi ito ang huli. Pero ligtas kayo sa ngayon. Lumapit si Aling Maritz, luhang-luha. Salamat sa iyo.
Hindi ko alam kung paano ko babayaran ang ginawa mo. Ngumiti si Kuya Lixi. Hindi nyo kailangang magbayad. Ang pagkakaibigan ay hindi sinusuklian. Ang bata ay mahalaga sa inyong mundo at sa amin. At saka siya muling nawala sa liwanag ng punong balete, iniwan ang mag-ina na ligtas, ngunit may malaking katanungan, bakit gustong-gusto ng mga aswang ang kanyang anak? Ano ang espesyal sa kanya? At yan ang bubuksan sa susunod na bahagi ng ating kwento. Kinabukasan, mabigat pa rin ang pakiramdam sa loob ng munting kubo ni na Aling Maritz at Jomar. Bagamat ligtas na sila mula sa halimaw ng gabi, ang takot at tanong sa kanilang isipan ay hindi pa rin nawawala. Lalo na si Aling Maritz, hindi niya maintindihan kung bakit tila pinupuntirya ng mga aswang ang anak niyang si Jomar. At higit pa roon, bakit handang isakripisyo ni Kuya Lixi ang sarili para lamang protektahan ang bata. Habang kumakain sila ng agahan, tahimik lang si Jomar. Iniluluto ni Aling Marites ang kanyang paboritong lugaw, ngunit hindi man lang ito nakangiti gaya ng dati. Anak, okay ka lang ba? Tanong ng ina. Opo, nay, pero natatakot pa rin po ako. Hinimas ni Maritz ang ulo ng anak. Hindi na sila babalik. Nandito ako at andyan si Kuya Lixi. Bigla namang nagsalita si Jomar. Nay, sinabi po sa akin ni Kuya Lixi kung bakit po nila ako gustong kunin. Napalingon si Maritz. Ha? Ano nang ibig mong sabihin? Tahimik munang tumingin si Jomar sa labas, sa direksyon ng punong balete. May lahi raw po akong tagapagdala ng liwanag, isang uri ng tao na may banal na dugo. Sila raw po yung mga batang pinapanganak tuwing buwan ng dugo at may koneksyon sa mga nilalang ng liwanag gaya ng mga duwende, diwata at anito. Hindi makapagsalita si Maritz. Para bang bumalik sa kanya ang lahat ng kwentong minsang isinantabi niya bilang kathang-isip lamang, mga alamat ng matanda, mga kasaysayang hindi nakasulat sa libro. Tagapagdala ng liwanag, bulong niya. Opo. Sabi po ni Kuya Lixi, isa po ako sa ilan na natitira. At kapag nakuha raw po ako ng mga aswang, magagamit nila ang dugo ko para makalakad sa araw, makapasok sa sagradong lupa, at magpatuloy sa pagkalat ng kadiliman. Napatakip si Maritz sa bibig. Anak, sila raw po ang matagal ng kalaban ng mga duwende. Noon pa man, nagtatago na po sila. Pero ngayon po naghahanap na sila ng mga kagaya ko. Ilang oras ang lumipas at dumating si Aling Doray, dala ang ilang halamang gamot at langis. Nabalitaan ko ang nangyari kagabi. Malakas daw ang hangin. Ilang hayop sa likod ng bundok ang natagpuang patay na naman. Dito na ikinuwento ni Maritz ang lahat. Mula sa paglaban ni Kuya Lixi, sa anyo ng aswang, at sa revelasyon ni Jomar tungkol sa kanyang pinagmulan. Tahimik lang na nakikinig si Aling Doray, ngunit makikita sa kanyang mga mata ang pagkabigla. Matagal ko nang hindi naririnig ang salitang tagapagdala ng liwanag, bulong ni Aling Doray. Sinasabing sila ang mga anak ng liwanag at lupa. Konektado sila sa mundo ng mga engkanto. At ang mga nilalang ng dilim, gaya ng mga aswang, mambabarang, at sigbin, ay may matinding galit sa kanila. Lumalim ang paghinga ni Maritz. Pero bakit si Jomar? Bakit hindi ko ito nalaman noon? Napatingin si Aling Doray sa kanya. Naalala mo ba ang iyong lola, si Lola Enchang? Kilala siya sa baryo noon bilang hilot. Pero hindi lang siya basta hilot. Isa siyang bantay. Bantay? Maritz? Isa siya sa mga taong may kaalaman sa dalawang mundo, ang mundo natin at ang mundo ng mga engkanto. Hindi niya lang ipinagpatuloy ang tungkulin, pero malamang ay may lahing tagapagdala rin kayo. Napaupo si Maritz. Hindi na niya alam kung anong mas nakakagulat, ang katotohanan tungkol sa anak niya, o ang nakaraan nilang pamilya na matagal nang inilihim sa kanya. Maya-maya, may marahang pag-ihip ng hangin, at muli, sa ilalim ng punong balete, lumitaw si Kuya Lixi. Mula sa maliliit na dahon at liwanag, dahan-dahan siyang lumitaw sa anyo niyang duwende. Maritz? Panahon na para malaman mo ang lahat. Tumango si Maritz at lumapit sa kanya, kasama si Jomar. Ako si Lixi, mula sa lahi ng mga bantay liwanag. Matagal na kaming nagmamasid sa mga anak ng liwanag. Isa na roon ang anak mo. Siya ay may kakayahang hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ngunit kapag nagising ang kanyang buong lakas, siya ay magiging tagapagsara ng lagusan ng dilim. Lagusan ng dilim, tanong ni Aling Doray. May isang bukana sa kabubatan ng Timog Buntal, isang lumang lugar kung saan minsang tinaboy ang mga pinuno ng kadiliman. Ngunit habang tumatagal, lumuluwag ang selyo.
Ang anak ni Maritz ang maaaring makapagsara muli nito o, kung mapunta sa maling kamay, ay magbukas ng mas malaking lagim. Napatingin si Maritz kay Jomar na tahimik lang na nakikinig. Pero paano niya magagawa yon? Isa lang siyang bata, tanong niya. Ngumiti si Kuya Lixi. Kaya nga narito kami. Para ihanda siya. Para sanayin. At para protektahan. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanilang lahat. Lahat ng mga kwentong kinagisnan ay totoo pala. Ang anak niyang minamahal higit sa lahat ay isa palang nilalang na may kakayahang baguhin ang takbo ng dalawang mundo. Hindi ito basta laban ng isang ina para sa kanyang anak. Ito ay laban ng liwanag laban sa dilim. At simula sa gabing iyon, napagpasyahan ni Aling Maritz na harapin ang katotohanan, anuman ang kahinatnan. Habang ang gabi ay lalo pang lumalalim, mas tumitindi rin ang presensya ng kasamaan sa paligid ng aming kubo. Kahit si Aling Flora, na dati tahimik at masayahin, ay hindi mapakali at palakad-lakad sa sala. Ang mga ilaw na digas ay nagsimulang manghina, kahit may sapat pa itong langis. Parang may aninong bumabalot sa paligid, makapal, malamig, at mabigat sa dibdib. Nasa kwarto kami ni Iking, kasama si Itay, habang binabantayan siya. Ang kanyang katawan ay tila giniginaw kahit balot na balot. Sa kabila ng lahat, si Iking ay tahimik, tila nakikinig o nakikipag-usap sa hindi natin nakikita. Tatay, mahina niyang sabi. Yung kaibigan ko po, andito na sinasabi niyang kailangan daw natin magdasal, nagkatinginan kami ni Itay. Mula pa noong hapon ay hindi na muling nagpakita ang duwendeng kaibigan ni Iking, ngunit tila ba naroon siya pinaparamdam ang kanyang presensya sa anak ko. At ngayon may mensahe siya. Isang babala o isang panawagan. Ang pagpapalakas ng pananampalataya walang ibang alam si Itay kundi ang dasal. Kinuha niya ang kanyang lumang rosaryo at pinilit kaming magdasal ng taimtim. Nag-umpisa siya sa Ama Namin, kasunod ang Aba Ginoong Maria at ang Luwalhati. Paulit-ulit. Habang dinarasal niya ito, biglang may malakas na hampas ng hangin sa bintana. Umalulong ang mga aso sa labas at ang liwanag ng gasera ay halos mamatay. Ngunit hindi namin tinigilan ang pagdarasal. Sumabay si Aling Flora at ang mga kapitbahay naming naroon. Sama-samang tinawag ang Diyos. Ang kapangyarihan ng kanilang panalangin ay bumalot sa buong bahay. Ilang sandali pa'y nagsimulang mag-init ang katawan ni Iking. Ang kanyang mukha na kanina'y maputla ay unti-unting nagkakulay. Napapikit siya habang tila sinasapian ng lakas mula sa panalangin. Sabi ng kaibigan ko, malapit na raw ang itim na nilalang. Pero hindi siya makakapasok kapag tuloy-tuloy ang panalangin at maliwanag ang loob ng bahay. Agad kaming nagdagdag ng ilaw, sinindihan pati ang mga kandila sa altar at bintana. May nagdala pa ng krusipiho at bawang. Hindi dahil sa pamahiin, kundi dahil sa paniniwalang ang liwanag at pananampalataya ang tunay na pananggalang. Ang pagsulpot ng itim na anino bandang 12:00 ng hating gabi, may biglang kaluskos sa likod ng bahay. Tumahimik ang lahat. Kahit ang mga hayop pati ang kuliglig ay tila natigilan. Dahan-dahan naming sinilip ang bintana sa kusina. Doon, nakita namin ang isang aninong halos kasinlaki ng tao pero may kakaibang anyo, mahaba ang liig, matulis ang tenga, at ang mga mata ay pula gaya ng baga. Hindi ito basta-bastang hayop. Isa itong aswang. Naglalakad ito paikot-ikot sa bahay, waring naghahanap ng butas o kahinaan. Sumisinghat ito sa hangin. Ilang beses itong tumingin sa bintana, pero tila may harang. Hindi ito makapasok. Ang buong paligid ay tila binabalutan ng isang pananggalang na hindi niya malampasan. Pagdinig sa tinig ng di nakikita muli, nagsalita si Iking. Sabi po niya, huwag po tayong tumigil. Malapit na siyang umalis, pero huwag tayong manghina. Napaiyak si Aling Flora sa pag-asa. Ang kanyang kaibigan ay patuloy pa ring nagbabantay, kahit hindi nakikita. Isa siyang duwende, isang nilalang na may sariling mundo, pero ngayon ay kaagapay namin sa digmaan kontra sa kadiliman. Pag-alis ng aswang paglipas ng ilang minuto, biglang kumidlat. Kasunod ang malakas na pagkulog. Biglang nawala ang aninong umaaligid. Tuluyan na itong naglaho. At sa unang pagkakataon mula nang dumating ang gabi, nakahinga kami ng maluwag. Ang lamig ay napalitan ng init. Ang bigat ng paligid ay nawala. At si Iking bumangon at mumiti sa amin. Umalis na po siya, sabi niya. Sabi ng kaibigan ko, ligtas na po tayo ngayon. Ang gabi ay tila mas madilim kaysa dati.
Sa kabila ng mga bituin, isang pulang liwanag mula sa buwan ang bumalot sa buong kagubatan. Dugong buwan, bulong ni matandang Eladio, isang ermitanyo na sumalubong sa kanila sa masukal na daan. Ito ang hudyat na muling lalabas ang itim na aswang, ang pinakamatandang anyo ng kadiliman. Nang makalapit sila sa puso ng kagubatan, pinahinto sila ng kaibigang duwende. Ito ang hangganan kung saan hindi na namin kayang samahan kayo. Ngunit isa sa amin ang kailangang mag-alay, mariing sabi ng matandang duwendeng si Sirangi. Mag-alay? Alay ng ano? Tanong ni Iska. Alay ng buhay, sagot ni Sirangi. Upang mapakilos ang sagradong anting-anting sa ilalim ng puno ng kalabuan, kailangan ang kusang loob na sakripisyo. At ako na ang magsisilbing pintuan upang maibukas ang liwanag sa harap ng dilim. Si Sirangi ay tumayo sa harap ng lumang puno. Sa paligid nito ay may mga ukit ng sinaunang panalangin. Biglang lumiwanag ang paligid, parang may gumuhit sa hangin ng gintong liwanag habang sinisimulan niya ang dasal ng kanyang lahi. Sa ngalan ng liwanag ng kabundukan sa bisa ng aming pagkakaibigan sa sangkatauhan, iniaalay ko ang aking lakas, buhay, at alaala upang mapuksa ang kasamaan. Mula sa lupa, umangat ang ugat ng puno na tila mga bisig ng mga engkanto. Tinanggap nila ang sakripisyo ni Sirangi habang ang kalangitan ay nagpakawala ng isang malakas na kulog at kidlat. Pagkatapos ng liwanag, tumambad sa kanila ang isang pintuan ng bato. Ito ang daanan patungo sa kuweba ng itim na aswang. Sa bawat hakbang ni Iska at ng mga duwende, ramdam nila ang lamig na tila dumidiretso sa kanilang kaluluwa. Pagpasok nila sa kuweba, nakita nila ang anak ni Iska, nakabitin sa kawayan, na palibutan ng itim na apoy. Sa tabi nito, isang malaking nilalang ang lumabas mula sa anino, ang itim na aswang, mas malaki, mas matulis ang mga kuko, at may pulang mata na tila tumatagos sa kaluluwa. Hindi niyo siya makukuha, bulalas ng aswang. Ako ang tagapag-ingat ng kinabukasan ng lahi namin. Ang batang iyan ang susi. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Iska. Nilabas niya ang anting-anting na pinangarap ni Sirangi. Sa tulong ng dasal ng mga duwende, nagliwanag ito at sumiklab ng apoy na puti, ang kulay ng kabutihan. Isang matinding laban ang sumiklab. Kumawala sa pader ng kuweba ang itim na anino na bumalot sa katawan ng itim na aswang. Ang mga duwende ay gumamit ng mga panalangin salitang lumang tagabulan, isang wikang duwende, upang igapos ang nilalang. Ngunit kahit nasugatan si Iska, hindi siya tumigil. Ginamit niya ang lakas ng kanyang pagmamahal sa anak at isinaksak ang anting-anting sa puso ng nilalang. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong kuweba. Nawalan sila ng malay. Pagkagising ni Iska, nasa labas na siya ng kuweba. Sa tabi niya ang kanyang anak, hindi nasugatan at payapang natutulog. Ngunit wala na si Sirangi. Ang lahat ng duwende ay nagluluksa. Ang kanyang sakripisyo ay hindi malilimutan, sabi ng isa. Tahimik silang lumisan ng bundok, dala ang katawan ni Sirangi na ipinalibing nila sa ilalim ng punong kalabuan, kasama ang isang maliit na paalala, sa sakripisyo ng isang kaibigan, na iligtas ang pag-ibig ng isang ina. Pagkalipas ng laban, payapa na ang kabubatan. Ang ihip ng hangin ay tila isang panalangin ng pasasalamat. Sa wakas, nakalaya na ang anak ni Iska mula sa sumpa ng itim na aswang, ngunit kapalit nito ang isang dakilang sakripisyo, ang buhay ni Sirangi, ang pinakamatandang duwende sa kanilang lahi. Habang buhat ni Iska ang anak niyang si Kulas pauwi sa kubo ng mga duwende, tahimik ang lahat. Walang salitang sapat upang ilarawan ang lungkot at pasasalamat ng bawat isa. Nang makarating sila, sinalubong sila ng buong pamayanan ng mga duwende. Isa-isang yumuko ang matatanda bilang pagbibigay galang sa dakilang sakripisyo ni Sirangi at sa katapangan ni Iska. Nagdaos sila ng ritual ng pasasalamat at pagluluksa. Sa gitna ng gubat, itinayo nila ang isang maliit na dambana sa ilalim ng punong kalabuan kung saan inilagak ang mga labi ni Sirangi. Sa tabi ng puntod, isinabit ni Iska ang anting-anting na ginamit sa labanan, isang simbolo ng pagkakaisa ng tao at ng mga nilalang na matagal nang naninirahan sa gubat. Matapos ang ritual, kinausap si Iska ng matandang duwende na si Mayang. Iska, Anya, ikaw ay hindi na lamang isang bisita sa aming mundo. Sa puso ng mga duwende, isa ka na rin sa amin. At ang iyong anak, huwag mong ikatakot ang kanyang hinaharap. Ang kanyang dugo ay may bahagi ng liwanag. Ngunit paano kung balikan kami ng mga nilalang ng dilim? Tanong ni Iska. Sa tamang panahon, sagot ni Mayang, ang iyong anak ang magiging tagapagbantay. Hindi siya isinumpa kundi pinili. Dumaan ang mga linggo.
Si Kulas ay muling gumaling, ngunit hindi na siya ang dating tahimik na bata. Mas malalim na ang kanyang mga mata, tila may nakita siyang mas malalim kaysa sa abot ng murang isipan. Minsan ay nagigising siya sa gabi, pinapawisan, umiiyak, ngunit tinatahan siya ni Iska, at paulit-ulit na sinasabi, wala na ang dilim, anak. Ligtas ka na. Isang araw, habang naglilinis si Iska sa harap ng kanilang kubo, may dumating na matanda mula sa baryo, isang albularyo na matagal na nilang hindi nakikita. Iska, sabi nito, may panaginip akong nakita. May batang may liwanag sa kanyang palad na tatalikod sa takot ng mundo. Ang liwanag ay magmumula sa kanya. Napatingin si Iska sa kanyang anak na noon ay naglalaro ng bato-bato sa tabi ng kubo ng duwende. Nang bumukas ang palad ni Kulas, sumilay ang mahinang ningning mula rito, tila apoy ng kandilang hindi nauupos. Napaiyak si Iska. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-asa. Pagkalipas ng ilang taon, lumaki si Kulas sa piling ng mga duwende. Tinuruan siya ng mga sinaunang wika, ng sining ng pakikipag-ugnayan sa kalikasan, at ng mga panalangin taglay ang lakas ng kalinisan ng puso. Si Iska naman ay naging gabay ng mga bagong ina na dumadaan sa kabubatan, nagtuturo kung paano maging matatag sa harap ng panganib. Ang alamat tungkol sa isang babaeng iniligtas ng duwende ay kumalat sa mga baryo. Ngunit higit pa sa alamat, nagsimula na ring kilalanin si Kulas bilang batang may palad ng liwanag. At sa gabi ng kanyang ika-15 kaarawan, habang nakatingin siya sa langit kung saan muli namumula ang buwan, nilapitan siya ni Mayang at sinabi, huwag mong katakutan ang iyong tadhana, Kulas. Ang liwanag na nasa iyo ay hindi para sirain ang dilim, kundi upang ibalanse ang mundo, isa.